Umaasa ang mga naulila na mabiktima ng umano'y extrajudicial killings na magtutuloy-tuloy ang proseso at mapapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ito po si Duterte, may due process. Yung mga anak ko na pinaslang, yung anak ko, wala pong due process. Para sa mga naulila ng mga biktima ng mga umano'y extrajudicial killings sa Duterte drug war, tila nagsisimula pa lang ang daan sa pagkamit ng hustisya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyong crimes against humanity. Duterte, panagutin! Ikulong! 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 Hiniling nilang mapanagot si Duterte. Kabilang sa mga naghihintay, ang biyuda ni Michael Lee na pinaslang noong March 20, 2017. Hindi siya makulong siya. Hindi po kami titigil. Ang ilan, pinupulaan ang pagkakaiba sa trato sa sitwasyon ni Duterte at sa kanilang mga mahal sa buhay. Umiiyak po ako dahil masaya dahil nahuli na nga si Duterte. Napakaswerte niya po dahil siya ay binigyan ng karapatan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa amin pong mga mahihirap na mga biktima, wala pong binigay na ganong karapatan. Hindi po ako kontento na si Duterte lang po yung mananagot. Dapat po lahat po ng mga kasangkot po ni Duterte. Ang human rights group na PARA o Philippine Alliance of Human Rights Advocates na isa sa pinakaunang naghain ng reklamo laban kay Duterte para sa mga umano'y extrajudicial killings, masaya sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Umaasa silang meron silang aasahang katarungan. Ang nagulat kami ay doon sa bilis ng pangyayari. Pero the fact na nag-engage kami sa iba't ibang mechanism, sa paghahanap namin ng justice nga para sa mga biktima, siyempre, umaasa ka na merong aabutin ito. Ang tanong nga kung kailan at gaano katagal. Base sa datos ng PIDEA, mahigit 6,000 ang napatay sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2022. Pero paniwala ng ilang human rights groups, higit pa riyan ang bilang, kabilang na ang mga kaso ng umano'y EJK. Sa ngayon, hindi bababa sa 3 kaso ng pagpatay kaugnay sa drug war ang nauwi sa conviction o paghahatol sa ilang pulis na sangkot. Hindi matanggap ng isang naulila ng EJK na pinagmumukhang biktima si Duterte ngayon. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na hirap na sinasabi ng mga anak mo, naranasan din namin yan. Mas higit pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.